Ito ang unang pagkikita namin ni Mitch. January 12, nung unang dumalaw ako sa kanya. Wala siyang bukang bibig kundi makauwi sa kanyang pamilya at makasama man lang ang kanyang mga anak. Ramdam ko na ayaw niya maiwan mag-isa at ayaw niya ako umuwi. Pero yun lang, hanggang doon lang ang visiting hours. Pangatlong balik ko na to, January 21. January 18, dumalaw ako sa kanya pero wala siyang malay. Kaya naman sobrang saya ko at pumunta ka agad ako nung sinabi ng kapatid niya na nagising na siya at medyo masigla na. Ngayon after ng work, dumiretso agad tayo dito sa MTR station. Dadalawin natin si Ate Mitch. At ito ang pagdalaw ko kahapon kasama ang kanyang ilang mga kaibigan. Nakipagsaya kami sa kanya sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ito ang pinakamasayang version ni Mitch sa lahat ng pagdalaw ko. Nakikipag-usap, tumatawa, at kumakain din siya. Yun! Grabe lakas ha! Kanya talaga. Lakas ng apoy. Napansin ko rin talaga na iba na yung kulay niya, mas sumigla at nagkaroon ng buhay. Sobra ako napapahanga ni Mitch. Napakasarap makita na lumalaban talaga siya. Isang fighter si Mitch. Malaki na rin ang idinagdag ng taba ni Mitch, lalo na sa kanyang muka. Sa katunayan, ayon sa kanyang kapatid, sa tuwing dadalaw siya ay walang hinihingi ang kanyang ate, kundi tubig at pagkain. Indikasyon na may gana na siyang kumain at gusto niya talagang lumakas. Kasalukuyan siyang sumasailalim sa chemotherapy para patayin ang mga cancer cells. Bukod sa cake ay naghandog ulit tayo ng konting tulong para sa kanila. Maraming salamat sa lahat na nagtiwala at nagpaabot ng tulong para kay Mitch. Napakalaking tulong po lahat ng mga binibigay nyo para sa kanilang pamilya nang sa ganon ay wala na siyang iisipin kundi magpagaling. Bye-bye. Babalik ulit ako.